pupuntahan natin yung area kung saan nasalanta ng lahar. Actually, nandun lang yan sa ano namin, sa Purok Purok 1 kasi nandito kami sa Purok 2. So lalakarin lang natin and check natin kung ano yung status doon kasi it's been almost 1 month mula nung bagyo. So check natin kung ano na yung meron doon. For sure naman naka-recover na yung mga tao doon at yung mga nandun na tao nag-evacuate na. So tara! So I think mga 10 minutes na tayo naglalakad. And may mga nadaanan na tayo doon na area. Yung mga na-affected talaga nung lahar. So pumunta tayo doon sa pinaka-main kasi yung nandito yung side nila lang. So hindi masyadong visible. Kaya nakakahingal. Nakakahingal my friend. Cardio exercise na din ito. Tara. Hello lang si Atara. Hello. I want an umbrella. You want umbrella? Where are you going? There's a dog. Grabe, kung titingnan mo itong road, dati concrete to, pero ngayon mga 20 inches na kapal ng buhangin yung nandito. Hindi pa siya passable talaga ng mga sasakyan kasi ang daming trek. Ang hirap. Kaya itong stroller, bumabaon siya sa buhangin. Pero thank you naman at may kuryente na dito kahapon lang daw. Kaya ako narinig mo, may music. Yeah. Bangon lang. Ikula, no? You're tired? Pwede lang yun din. Ayan, napagod na siya, Tara. Mak! Paragal. Tara eh. So, yan nga. Oh, mahirap na yung daanan dito. Kasi puro buhangin. So, lumulubog ang stroller niya. Nag-enjoy naman siya. Time. Hi guys. Ayan. So, medyo malayo na yung nilalakad natin. Mga ano na tayo, 30 minutes na. Hindi na to yung barangay namin. Kabilang barangay na to. So, ang tawag dito sa barangay na to is Kuwait. O, diba? Nasa Middle East tayo. Kuwait ang tawag dito. And yung katabi nitong barangay, ang pangalan is Saudi. Oh, dapat pala yung barangay natin, palitan natin ng UAE. Para Middle East na bilang. Tingnan mo yung yung buhangin. Pwede ka na dito mag-business. Business ng buhangin. Nag-enjoy sa Atara. Nag-adventure siya. Medyo malapit na tayo doon sa pinaka-spot. Pero ito nga, grabe. Lubog yung mga bahay dito. And, ayun o. Grabe. Ayun. Update next. Hinukay na nila yung kanilang mga kabahayan. Tignan mo, lubog na lubog sa buhangin. So, nandito na tayo sa riles ng tren. Ito yung riles. Wala nang riles. Yung patag na siya. Ito. Entrance na tayo. Uy, baka malaglag sa Atara next time. There's a baby. Oo, Alex. My gosh. Bit-bit na lang. Mak! Kaya? Baka makaman dyan. Yan o, isibabaw mo rilis. Ito na pag rilis? Isibabaw mo yung bato? Tara! Ikagi po. No. Wow. Look at that. Oh, yan. Struggling. No. They're struggling. Ito na yung riles. Oh, tingnan mo yung mga bahay nila. Ay, parang hindi naman na kasi to dinadaanan ng tren. Kasi ano na siya, talagang patag na siya. Wala naman ng tren dito. May tren dito. Ayun yung tren. Ayun yung tren. Ay, Dumadaan dito. ay dumadaan pala dito yung tren. Nagagil yung tren? So, ito yung mga hukay.
Apo. Makanya pa si Atara. Bitbiton. Ayan o. Tara. Go to. Sabi ka na. Go. See? Ano siya? Baby, you have to walk. Tingnan mo kung gano'ng kalaki yung bato na to. Nandun. Nakasabit sa ano. Baba ng release. Oh, diba ang mother ko? Reporter. Ano masasabi mo, Ma'am She? Grabe. Yun lang yung naging reaction ng mother ko. Grabe. Sobrang na-amaze siya. Kung naman, daanan ka ng ganyang kalalaking bato. Kung ano nangyari sa'yo. Buti na lang hindi dumaan sa San Rafael. Kaya nga, yung San Rafael yung dumaan sa rito. Kasi yung sa lugar namin, yung lugar namin, San Rafael, katabi lang nito. So, ayun. Grabe. Pahinga muna, pahinga. Tsaka mag-shoot tayo doon part. Papahinga ka dyan. Ano ko? Ang sa kami. Wala, magligid yan. Grabe and sand. Available here. Ginawang business. At least may humor pa din yung mga tao kahit na ganito yung mga nangyari sa kanila. Diba? Meron pa rin silang humor. Kahit tingnan mo, oh. Giba-giba yung kanilang mga bahay. Gravel and sand available here. For free! Nakalagay. For free! Ayan. Talaga nakakatawa yung mga Pilipino, no? Kahit na ganito yung nangyari sa atin. Meron pa din tayong humor. Baby? Okay. Oh, maano ka dyan sa... Wala na. Grabe. Ayoko na dyan! Ano pa mo dyan? Mainit na! Mainit na! Sige na, dyan lang ka mo. Mag-ausyosa lang kami din eh. No. Sige, digdi. Nasa disyerto lang tayo. Disyerto ng Pilipinas. Oo. Puro bato. Puro sand. Grabe. Imagine, ano to, puro bahay. Tapos mga greenery. Ngayon, wala na siya. Ano tayo ng top view nito. Kung gaano kalawak yung damage. Hindi pa to, isang portion pa lang to. Hanggang doon pa yun sa pinakadulo. Sobrang lawak ng damage na cause. Lipad tayo ng drone. Yung damage talaga dito. So, ngayon nandito tayo sa pinaka-ground niya. And dati itong palayan, dati itong agriculture, pero ngayon puro na lang siya sand. So, gravel and sand na ang business dito ngayon. So, ito yung, kasi naman malapit naman talaga ito sa Mayon. Siguro mga 11 kilometers from Mayon. Pero hindi kasi na-expect na dadaanan to ng lahar eh. So, iba kasi yung daanan. Meron talagang way yung daanan ng mga lahar every time na may bagyo. Pero ito talaga, hindi in-expect ng mga tao. And it's really a devastation. Makikita nyo, ang daming puno ng mga, ang lalaking puno na natumba, ang lalaking bato. So, merong casualty, pero ang pinaka, dito, at least mababa lang yung casualty. So, ang sure ko is yung mga bahay, nasa 300 na bahay yung damage talaga dito, hindi na matitirhan. So, nakawawa naman. So, ayun, let's pray. Continue praying for them kasi hanggang ngayon, wala silang shelter. Nandun sila sa evacuation center. And kung kaya natin mag-help, mag-extend tayo ng help sa kanila. So, ayan, wala naman talagang ilog dito before kasi palayan to. So, nagkaroon ng ilog. Papunta dun sa bahay. Turo mo lang. Papunta dun sa bahay. Ayun mga kabahayan. Hindi na siya pwedeng ma-recover yung mga bahay kasi napakadelikado na talaga. Parang yung kabilang side ng barangay namin.
yung sa Maipon, ganun yung nangyari, yung bagyong Riming. Tapos ngayong bagyo naman na rolling, itong side naman. So, ayan. Punta tayo dito kasi doon na tayo maglalakad sa kabilang side para mas malapit doon sa bahay namin. Kasi kanina medyo umikot tayo. Mababaw lang naman. Hala, parang nakakatakot kasi kapag ka-slide ka, untog ka sa bato. Imagine ito yung mga batong lalaki. So yung kanina puro gravel and sand, ito naman puro naman bato. So imagine ganito kalaki yung mga bato nang galing sa Mayon. And ito yung sasagupa sa'yo. Ewan ko na lang talaga. Tingnan mo gano'n siya kalaki. As in, sobrang laki talaga niya. Totoo. Gano'n siya kalaki talaga. So puro to bato. As in. Kaya hindi talaga makakaligtas yung mga bahay nyo. And meron nga tayo dong kaninang na-encounter na doon na sila sa bubungan, sa pinaka-ceiling, naka-stay habang etong mga bato na to, habang yung baha is niraragas yung bahay nila. So, nakakaiyak, no? Ano ng heart na ganun yung mangyayari sa kababayan mo. Ay. Naiyak talaga ako. Oh. Nakasad lang. Pero naman, alam mo yun, God is still good kasi yung property lang yung na-damage. Pero yung may mga nawalan din ng buhay. Pero at least, konti lang yung casualty compared noong bagyong Riming. Ayun. Magiging lesson lang din to sa atin na hindi ganun ano yung mag-invest ka ng property dito sa lupa kasi talagang mawawala, it will perish. So kailangan natin mag-invest dun sa kingdom of God kasi yun pang eternity yun. So tara. Hey Tara. So kung makikita mo, eto bubungan na lang talaga. Yung nakatira nandun, oh, nandun sa swing, nagduduyan-duyan na lang siya. During the bagyo, nandito lang sila sa bubong. Kung hindi pa nila sinira yung ceiling nila, hindi pa sila makakalabas. Grabe yung devastation talaga. May mga TV, kawayan, oh, imagine. Grabe. Baby. Hopeless. Ay, hindi homeless but not hopeless talaga. Tingnan mo yun, no? Yung poso. Yan, dyan sila sa bubungan, naka-stay. Para lang maka-escape sila. And meron ding may batang na inanol. Kawawa. Sobrang kawawa talaga. Ito yung mga gamit nila. I feel them. Sobrang nakakaiyak. Kasi yung trauma pa lang na ibibigay sa kanila, grabe na. Ako, naiiyak talaga ako. Kasi walang halong biro, walang halong plastic. Okay. Kung ikaw yung situation nila, hindi mo alam kung paano ka pa mag-survive. Be strong lang, mga kabayan. Hinukay nila yung tindahan nila. Although alam mo yon, may mga, of course alam mo naman yung mga Pilipino, masiyahin talaga tayo. Yun nga, meron pa nga doon joke na gravel and sand available for free. Pero after that, parang pag nasa reality ka na, doon mo na naman ma-realize na
yung mga pinundar mo, wala na naman. Saan ka mag-start? From zero. Itong place na to, ilang years bago ma-recover. Ayun. And praise God talaga, we are blessed kasi hindi natin naranasan yung ganitong situation. Ikiyagi po. Kakita ka na niya pa. Ayan, aso. Takot siya, Tara. Oh, yan ang anak ko. Oh, yan na. Wala nang area para sa daanan ng sasakyan. Uy, may udumak. Nung after ng bagyo, ang daming pumunta ditong media. Kinover nila talaga yung place na to. And thank God sa media natin, sa mga kababayan natin na nag-upload sa Facebook kasi na-update yung mga tao, yung outside world. Kasi after ng bagyo, walang kuryente, walang connection dito ng internet eh. At least, yung mga nagmamalasakit na nag-cover nito, na napaabutan kami ng tulong, napaabutan ng tulong tong place na to. Hindi nakagandaan ng social media. Kagamitin natin sila sa tamang way. Kaya po. Oh. Ito yung bakod. Kasi yung level na ng bakod yung sand. May motor. Ay. Sige po. Dito din yung may natabunan ng mga motor. Siguro yun, no? Yun, no? May motor. Hinukay. Meron ding tricycle. May relief. Ayun, may relief sila. Praise God naman. At may namimigay ng relief. Ayan. But ay, sorry. Ayan, may nakapila for relief. Ayun. Ito na nga. Ay, dito mga... Ayan, praise God. Ito ang mga nagbibigay ng relief. Thank you so much sa inyong lahat. Mga private organization. Ayan guys, nasa likod natin yung mga police, merong mga private organization na nagbibigay ng relief sa ating mga kababayan. Praise God naman sa help nyo, sa pag-donate sa ating mga kababayan. Talaga na-appreciate namin yung kindness ng heart ninyo. So ayun, don't forget to subscribe and see you our next vlog. Hi Team Labuyo! Huwag niyo kalimutan mag-subscribe and click the Bell. bell.